Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, re-reactionan lang natin itong naging parang media interview po ito mga kababayan ni President Bongbong Marcos. Bali, during po ito nung nasa Lao pa si President Bongbong Marcos. So may isang media po kasi na nagtanong, if I'm not mistaken regarding po ito, doon sa interview ni Sara Duterte, ni VP Sara Duterte, noong na-interview po siya, after budget hearing po ata yung interview na yon, na tinatanong kung kaibigan ba niya si President Bongbong Marcos. So kung matatandaan niyo po, ang sagot ni Sara doon na hindi daw niya nakakausap si PBM. Hindi daw si BBM yung kaibigan niya talaga, kung hindi si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, which is kapatid, nakakatandang kapatid ni President Bongbong Marcos. So panoorin po natin itong naging media interview ng ating mahal na Pangulo, no? How would you describe your relationship with the Vice President? That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Mr. President. Ayan, so narinig niyo mga kababayan. Maybe I was deceived. Hindi niya na rin daw alam kung kamusta yung relasyon nila ni VP Sara. Kasi mga kababayan, flashback lang tayo. Noong campaign po, 2022, kung matatandaan ninyo, nagkaroon ng ugong-ugong na magtatandem nga si PBBM at si Sara Duterte, no, nung campaign, last campaign po. And nakita naman natin nung time na in-announce nila na si BBM nga presidente, and then si Sara tatakbong vice president. So kung matatandaan nyo rin po dyan sa social media natin, papakita ko rin po sa inyo dito, yan, na kung saan, nakalimutan ko kung saang rally to Nakalimutan ko kung saang campaign rally ito. Pero pakinggan nyo pong maigi yung sasabihin ni Sara Duterte. Ayan. So sabi ko, Bongbong Marcos, hindi mo ba akong domain? Sabi si President mo, ayan, narinig nyo mga kababayan. Siguro naman, baka sabihin kasi ng iba dyan, fake news yan no? So siguro naman, na-recognize nyo yung boses ni VP Sara Duterte, and that was 2022 na campaign po, no? Bali, nag-start yung parang pinaka-campaign rally yung pag-iikot nila nung after ng filing, no? So, yan po yung katibayan, no, na si VP Sara, rinig nyo naman po, si VP Sara ang lumapit kay President Bongbong Marcos para makatandem. Si VP Sara yung nagsabi na kunin mo, PBBM, kunin mo kung VP, tutulong ako sa'yo. Napakalinaw po mga kababayan. Tapos, nung lumabas tong interview ni PBBM regarding kung kamusta na ba yung relationship niya with Sara Duterte, nabasa ko kasi sa mga comment section mga kababayan na maraming DDLs, yung mga maliliit ang utak na DDS, na nagkomento doon at sinasabi nila na si BBM daw ang lumapit kay Sara Duterte. Mga kababayan, kung matatandaan nyo nga nung kampanya, kung gaano ka ang closeness ni Sara Duterte at ni PBBM. Kung matatandaan nyo rin, sabi din ni Sara na mahal ko yung taong to, hindi niya na daw papangalanan, pero binanggit niya na si BBM. 'Di ba? So you mean to say, kasi 'di ba sabi nga ni Sara Duterte, hindi niya tinuturing na kaibigan si BBM, hindi niya kaibigan si BBM. So you mean to say, yung nangyari nung kampanya, yung pinakita mo nung kampanya, yung mga sinabi mo nung kampanya, kasi nungalingan lang lahat para suportahan ka ng mga loyalista. Kasi para sa akin na bumoto kay Sara dahil kay BBM, binoto ko si Inday Sara dahil kay President Bongbong Marcos. Kasi first of all, hindi naman ako maka-Duterte kahit noong 2016. Si dating Senador Miriam po ang binoto ko noong 2016 campaign. First time kong bumoto sa Duterte, which is Sara Duterte, nang dahil lamang kay PBBM. So you mean to say,
VP Sara Duterte nagsisinungaling lang the whole time, the whole campaign period. Lahat ng sinabi niya ay puro kasinungalingan. Dahil mga kababayan, yung sinabi niya po noon during the campaign period at nung mga unang buwan na nakaupo sila bilang opisyales ng pamahal ng Pilipinas, puro kasinungalingan lang. Yun ba? Kasi pinagdidikdikan nitong mga didilis na maliliit ang utak na ito na si PBBM daw ang lumapit kay Sara. Binoto lang daw nila si BBM dahil kay Sara, tas ang kapal daw ng mukha ni BBM magsabi na na-deceive siya, na parang niloko pa siya ni Sara Duterte. Kayong mga kababayan, kitang-kita nyo naman. Nung time na nagkaroon ng issue, nagsimula lang naman yan dahil sa confidential funds, kung matatandaan ninyo. Doon nag-start, nag-ingay na naman yung tatay ni VP Sara Duterte, 'di ba? Tapos kinikriticize si President Bongbong Marcos at yung iba't iba pang leaders ng bansa natin. Dahil po sa confidential funds. Pero anong ginawa ni PBBM? Naglabas siya ng statement, dinipensahan niya si Sara. Maraming issue ang nagdaan na dinidepensahan ni BBM si Sara. Kahit yung issue sa West Philippine Sea, na kaming mga supporter ni BBM, nagagalit dahil si Sara Duterte na pangalawa sa mataas ang posisyon na namumuno sa Pilipinas, walang say, walang stand. Hindi man lang niya maipagtanggol yung mga kababayan natin dyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Na mas parang pinapaboran niya pa itong China. Doon pa lang mga kababayan, pero anong ginawa ni BBM? Dinipensahan pa rin siya. Keso hindi niya kailangan magbigay ng statement regarding that and whatsoever. Kahit yung issue po dito sa may Senate hearing, yung budget hearing, kahit yung issue dyan sa budget hearing, si PBBM, hindi yan basta-basta nagsasalita or nagbibitiw ng mga words na ikasisira ng tao. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, yung mga Duterte hindi na kailangan siraan Kasi ano ba yung mga kinokomentaryan namin? Ano ba yung mga pinapakita namin? Yun din yung balita. Hindi namin kailangan gumawa ng fake news, hindi namin kailangan mag-edit ng video at palabasin na sila yung masama. Kasi nga mga kababayan, kusa nilang kumbaga sila mismo kaya na nilang sirain sarili nila kasi sila mismo pinapakita nila kung anong klaseng tao sila and so on and so forth. Kaya sabi ko sa inyo, hindi namin kailangan siraan ng mga Duterte. Ano ba yung mga kinokomentarihan namin? Nakikita nyo rin yan sa news. Mostly ng mga kinokomentarihan namin, katulad yung nangyari dito sa may budget hearing. Mostly po, mga sa kanila nang gagaling yung mga words na yon. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na kami double time sa paninira sa mga Duterte. No! Hindi namin kailangan manira. Kasi kaya nilang gawin sa sarili nila yon. Biruin mo si BBM, sabi ko nga, balik tayo dun sa usapang yung itong interview ni BBM na parang naloko siya. Which is true. Kasi kami din naman nabudol kami ni Sara Duterte Unang-una, hindi ko naman talaga dapat iboboto yan. Binoto ko lang yan dahil kay BBM. Dahil sabi ni BBM, iboto nyo to. Siyempre, kailangan ni BBM na makakatandem na magtatrabaho, na tutulong talaga sa kanya. Pero hindi ko ine-expect na once na maupo pala to si Sara at hindi niya makuha yung gusto niya, magwawala, magtatantrums, ilalabas yung... Buti nga, habang maaga pa lang, naipakita niya na yung tunay niyang kulay Para at least, 'di ba, hindi mahaba-haba yung span ng buwan ng taon na niloloko niya yung mga tao. Kung anong class, pinakikita niya lang kung anong klaseng tao siya, kung anong klaseng leader siya. Siguro sa part na ni Sara, hindi talaga siya tunay na kaibigan. Hindi siya matatawag na kaibigan. Kasi mga kababayan, nagdaan na nagkaroon ng yung prayer rally nitong mga DDS supporter na ito. Anong ginawa niya? Sumama pa siya dun sa may prayer rally ko na nagsasabing resign BBM, yung pinapababa si BBM sa pwesto. Kailan ba siya naglabas ng statement na
hindi siya pumapabor dun sa rally na yan. Wala, di ba? Ibig sabihin lang yan, sinusuportahan niya yung rally nitong mga supporter niya na pababain sa pwesto si BBM. Siyempre, sino bang magbibenepisyo? Siya. Kaya hindi niya talaga ipagtatanggol si BBM. Kahit na alam niya kung paano magtrabaho si BBM. Ganong klaseng tao yan. Kaya totoo yung sinabi ni BBM, mga kababayan. Totoo to. Pakinggan natin ulit. Totoo to. Kasi kahit ako naloko, no, na-deceive ako ng tunay na pagkatao ni VP Sara Duterte. Pakinggan po natin ulit. How would you describe your relationship with the Vice President? That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Oh, dismayado. President? At na-deceive daw si President Bongbong Marcos. So am I. Dismayado ako dahil akala ko na si VP Sara tutulong para mapaunlad ang Pilipinas. Yun pala, siya pala yung magiging dahilan para magkawatak-watak, masira yung bansa natin, siraan yung administrasyon na kinabibilangan niya. Nabudol ako, mga kababayan. And kung kayo, hindi kayo pabor sa sinasabi ko, wala po akong pakialam kung hindi kayo mag-a-agree sa akin. Kasi kayo, hindi ko kayo pinakikialaman Kung ano yung sarili nyong pananaw, kung ano yung tingin nyo, sa inyo na yan. Hindi ko kayo pakikialaman. Pero ako, wag nyo rin akong diktahan. Yung mga nagko-comment dyan sa comment section ko, wala kayong karapatang diktahan ako. Kasi kayo, may mga sarili kayong opinion, may mga sarili kayong pananaw, may sarili kayong paniniwala, at hindi ko kayo pinakikialaman. Mas maganda, kung makikialam kayo sa akin, gumawa na lang kayo ng sarili nyong YouTube, mag-commentary kayo para malabas nyo yung mga gusto nyong sabihin. At hindi ko rin kayo pakikialaman dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, bilang bumoto na nabudol ni Sara Duterte, dismayado po ako. Dismayado ako sa performance niya bilang pangalawa sa mataas ang posisyon ng Pilipinas na namumuno sa Pilipinas. And dismayado po ako sa ugaling pinapakita niya. Kasi bilang ikaw yung pangalawa sa mataas ang posisyon, dapat professional kang i-handle lahat ng mga issues, ng mga problema. At isa ka dapat sa tumutulong para mapaunlad ang Pilipinas at makatulong sa mga kababayan nating Pilipino. Pero hindi, kabaliktaran po ang nangyayari. Taliwas palagi sa sinasabi, sa ginagawa. No? So yun lang, mga kababayan, alam ko pauwi na ata si PBBM or nakauwi na, no? So yan, mag-update po tayo sa mga good news pa, sa mga possible investment po na na-sealed ni President Bongbong Marcos during the ASEAN Summit. So yun lang, mga kababayan, and maraming salamat po sa inyong lahat.